Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rayo. Tubong Zamboanga at kasalukuyang nasa abroad ngayon. Masakit. Napakasakit ang mawalan ng kaanak. Lalo na kung nasa loob ito ng sariling pamilya. Nanay, tatay, anak. At lalong-lalo na kapag ang naging dahilan, walang katuturan. Namatay dahil sa kagagawan ng isang taong may inggit. Kahit na hindi naman kagalit. Hindi masukat ang galit ko. Gigil na gigil ako. Nanginginig at hindi mapanatag ang katawan. Gusto kong gumante at sa kaparehong pamamaraan ito. Para maliwanagan kayo, itong ibabahagi kong kwento ang magbibigay buhay sa lahat. Nangyari ito taong 1991 sa lugar namin sa Zamboanga. Hindi ko lubos maisip kung bakit may mangyaring nakakarimarim sa pamilya ko. Wala naman kaming kaalitan, walang kabangayan. Ang mga magulang ko ay sobrang bait. Basta sa alam ko galante kami. May asawa na ako sa kapanahunang ito. May anak na rin pero iisa pa lang. Nasa edad 3 taong gulang pa yon. Sa bukiran banda kami ng Zamboanga del Norte. Bagamat malayo sa kabiasnan pero maunlad po ang buhay namin. Iba't ibang negosyo ang meron kami. Farm, taniman, prutas, hayupan at iba pa. Bugtong na anak lamang ako. Ayon sa nalaman ko, nagpalaygit po yung nanay. Baka may maselang dahilan kung kaya nagkaganon. Malawak ang lupain namin syempre na kung saan naman ang bawat hangganan naroroon makikita ang kasunod na tirahan. Mga kapitbahay, na ganun din ang pinagkakakitaan. Kagaya lamang din ng amin na may small scale, medium scale at may large scale. Itong si Nanay Belinda hindi totoong pangalan. Nagkasakit. Inakala lang talaga namin noon na karaniwan lang. Kumbaga, madadala sa simpleng gamutan. Pero lumalaki ang leg niya. Parang may goiter. Pero dito banda sa may batok niya, parang may malaking bugo na nagiging dahilan kung bakit nahihirapan siyang lumingon. Ipinadoktor ito. At ayon sa pagsusuri, may tumor. Naagapan dahil kapag hindi ay magiging cancer ito. Dinala ito sa may Cebu, pinaoperahan. Mga 1 buwan ay umuwi na. Maayos na siya. Naging maluwag na dahil nakakangiti na yon. Pero 1 linggo ang nakalipas. Ito na namang paa niya ang namaga. Sa kaliwang bahagi at sa may balakang malapit. Napakabilis ng pangyayari. Para bang lumobo na lamang bigla na animoy may hangin. Ipinasuri na naman pero sa mga puntong ito ay wala nang nakitang problema ang mga doktor. Inobserbahan at may gamot na nireseta. Hanggang sa namagana ng namaga at sa maniwala man kayo at sa hindi. 1.5 linggo lang ay pumutok ito at may sangkatutak na nana. May amoy na tila nabubulok na patay na hayop. Isipin niyo magalang yun tapos kinabukasan pumutok na. Ganun kadali. Nagalit ang Tatay Benjur. Mantakin yung inobserbahan ng doktor. Halos araw-araw ipinapasuri pero bakit may ganun? Sa kabila ng wala namang kakaiba dito. Bakit nagkaganon? Walang nakapagpaliwanag alinman sa kanila. May mga resulta ng x-ray pero walang nana sa paa ng nanay. Matapos pa ng pangyayaring yon ay may namaga ulit pero sa may bandang binti na. At kung inabot ng 1.5 linggo yung pagputok ng nasa paa. Ngayon, 4 na araw lang. Dito na may mga lumapit sa amin na kesyo baka kinukulam o barang. Bakit daw hindi ipatingin sa albularyo? Wala naman umanong mawawala. At dahil nga bukas ang kaisipan namin na posibleng ganoon ang problema noon sinubukang ipatingin ito sa manggagamot. Naniniwala kasi kami sa mga kultura. Karamihan din naman sa atin, diba? Naniniwala sa kababalagan, lalo na nung mga panahon na yon. Tandang-tanda ko ang lahat. Nakarating kami sa lugar gabi na.
Kasi nga kung bukid na itong amin, mas bukid pa yung kinaroroonan ng albularyo. Si Manong Atoy, hindi totoong pangalan. May nakapagpayo kasi na dito daw ipatingin dahil bukod sa magaling na albularyo, may pinagsamang sensya din ng pamamaraan nito. Nag-aral ito ng doktor pero hindi lang nakapagtapos at ang kinalabasan, naging albularyo. Malaki ang bahay, marami ding bahay sa lugar. Alam naman natin ang Mindanao ay malawak talaga ito. Bukid man ang ilang lugar pero isang lungsod din ito. Gaya na lamang ng lugar na yon at bahagi ito ng Sergio Osmeña. Kumpirmado, padaot nga. Ang padaot ay kulam o barang. Ganun ang sinapit ng nanay ko. Gulat na gulat talaga kami nun. Ang kasama ko sa mga sandaling ito ay si Tatay Benjur at Nanay Belinda. Hindi lang yung pagbubunyag na yon ang nagpawindang sa amin. Dahil noong may ginawa ang albularyo, pinausukan ng sugat at may nagsilitawang itim na mga uod. Lumalangoy ito sa likidong nakabalot sa sugat, yung sa may paa. Yun ang pinakamarami. Ang sugat kakasya ang kamao ko at yung uod sa tingin ko. Isang dakot ang dami nito. Umiiyak ang nanay. Isa-isang naglalaglaga ng mga uod. Hanggang sa may lumabas pang salagubang. Tama kayo nang narinig. Salagubang. Maliliit pero may mahabang antena. Umiiyak ako habang nakikita si nanay na nasa ganoong kalagayan. Para bang walang katapusan ang paglalabasan ng mga uod doon. Wari ba ang buong katawan niya? Yun ang nilalaman. Hayaan nyo. Pagkatapos nito aalamin natin kung sino ang gumawa. Matutukoy ko ang tao pero hindi ko masasabi kung sino. Imahe lang ang kaya kong ipaliwanag. Maliban na lang kapag nagpakilala. Sana naman mapigilan ko ito. Susubukan kong ipatawag ang kaluluwa ng salarin. Alam nyo, may matinding galit ang gumawa sa kanya nito. Barang ito Tapos may mga tama din siya ng kulam. Para bang pinagsasabay at parang mas maging malala ang pinsala. Tingin ko talaga papatayin o tutuluyan ito Sad ni Manong Atoy nun. Nakikita ko sa reaksyon nitong albularyo na para bang natatakot. Dama ko din sa kung paano siya magsalita. Si Tatay Benjur hindi kinaya mga nakita niya. Lumabas yun, sumuka ng sumuka. Nasa loob kami ng bahay nitong si Manong Atoy. 2 palapag at nasa ibaba kami banda. Nasa tingin ko ay ito yung silid na ginagamit niya sa panggagamot nun. May mga kasama siya sa bahay. Katunayan habang nangyari yun nakasilip ang kanyang pamilya sa may pinto. Mga halos 1 oras bago ko pa napansin na wala nang lumalabas sa sugat. Pero nakakadiri pa rin. Parang humupyak ang paa. Tapos si nanay noon pinapasingot na ng white flower gawa ng nahimatay. Dito na sinimula ni Mang Atoy ang pagtag-an o panghula. Pero sa karaniwan talaga ang tawag dito ay pagtatawas. Itim na tela na tinulukbong sa batya na may tubig. Nilagyan ng 4 na piraso ng palito. Pinalutang. Bukod doon ay may kung ano din siyang nilagay doon na para bang langis nun. Nagkulay itim bagya ang tubig. Habang nakatabon naman itong nag-uusal ang matanda. At habang nag-uusal yun, nakahawak siya sa noo ng nanay. Tapos ihip doon sa batya na natatabunan ng itim na tela. Hindi ko alam sa kung may kapareho bang pamamaraan sa iba ito. Ang tawag kasi doon ni Mang Atoy, sabong. Nagtanong pa nga ako sa kanya kung bakit sabong dahil parang sa manok lang naman ata yun pero hindi naman kaagad nagdetalye itong manggagamot. Mamaya na lamang umano kapag natapos na. Matagal din yun as in. Kung gaano katagal yung pagpapalabas ng mga uod na may iilang sa lagubang. Ganoon din katagal ang pag-aantay sa pagtatawas na ito. Hanggang sa napapansin kong umuusok yon. Tapos nangangamoy sunog na asupre. Kumbaga, parang nagsisindi ng palito ng posporo. At doon ko mismo nakikita sa telang itim ang usok. Sa makatwid,
Nagkaroon ng apoy yung palito na nilagay dito at nakalutang pa yun sa tubig. Nakapagtataka at nabalot ang isipan ko noon ng hiwaga. Pagkabukas sa tela, yung tubig ay naging purong itim na nagmistula ng talagang langis ng motor sa itim. Di ba nga yung used oil napakaitim nun? Ganun kaitim. Ito namang mga palito ay magkakadikit. Nagpusturang krus yun. Maniwala kayo sa akin. Malinaw sa mga mata ko ang lahat. Wala akong tinatago at kung ano talaga ang nakita ko. Yun na yun. Para bang nagsabong lahat ng ulo ng palito. Baka ito ang dahilan kung bakit niya tinawag na sabong. Hindi naman perpektong krus. Dalawa dito nakalubog sa tubig. Yung tipong nilulunod ng dalawa pa. Nakapagtataka. Bakit nakalubog yun samantalang sobrang gaan naman ng palito? Uulitin ko. Dalawa dito ay nakalubog. Para bang nakatagilid ang krus. Tinitigan ito ni Mang Atoy. Gumagalaw ang mga palitong magkakadikit. Parang may nag-uutos dito. Nagpapaikot-ikot yun habang nagpapatuloy naman ang albularyo sa pag-uusal. Ilang mga sandali lang. Hinalukay na ng matanda ang tubig. Pinapaikot-ikot niya ito sa baybagat ng ikot o tinataliwas niya ang paikot ng tubig nun. Sinasalubong at kitang-kita ko na may imahe. Tao. Parang imahe ni Mang Atoy. Pero may mahabang buhok. May katabi ito. Yung isa ay parang lalaki. Sa madaling salita, babae at lalaki yon. Napabuntong hininga ang albularyo at tumingin sa nanay ko. Yung pagkatitig nito ay para bang galit. Kakilala nyo lang, mag-asawa sila. Parang ang kadugo nyo eh. Malalakas. Hindi ko mapapasapi ito sa pasyente. Napaghandaan nilang lahat. Delikado to. Wala ba kayong naalalang may nakaalitan kayo? Wika niya. Sumabat naman ang tatay. Malinaw niyang ipiniliwanag na ni isang beses ay wala kaming nakaalitan. Lahat ng mga tao na kilala namin maging mga kaanak. Mababait. Ganun ba? Mas pinahirap pa talaga. Kung pipilitin kong tawagin ang kaluluwa nila at ipasapi dito sa pasyente, ako mamamatay o hindi naman kaya ang miyembro ng pamilya ko. Malakas. Kaya ko ito sa personal o harap-harapan pero sa pamamaraang ganito hindi. Pasensya na. Tapos po, anong mangyari? Magagamot ba yung nanay ko? Sana. Sana naway walang mangyari. Yan lang ang tanging masasabi ko. Sasamahan ko ng pagdadasal. Ikinalulungkot ko pero hanggang doon lang ang kaya ko. Hindi naman kasi kami Diyos. Ipaubaya natin ito sa Kanya na gumaling ang nanay mo. Yun ang huling mga sinabi ni Mang Atoy. Kitang-kita ko ang dismayadong mukha nito. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Nasa pagitan ako ng kalungkutan at galit. Sa daloy pa lamang ng pananalita ni Mang Atoy ay parang alam ko na ang mangyayari. Magpakanon pa man, hindi ako nagpakawalang pag-asa. Alam kong si tatay ganun din. Umuwi kami at kinabukasan. Si nanay, malalim ng hininga. May kasama ng ungol. Pagsapit ng tanghali, namatay siya. Labis akong nagulat dahil ang bilis ng mga pangyayari. Kamakailan lang ay ang ganda ng ngiti ng nanay ko. Masigla at masayahin. Bakas sa kanya na walang problema. Pero ano ba ito? Bakit naganap ito sa isang katulad niya? Sa isang katulad namin na naging patas naman maglaro sa buhay. Kung gaano ako kalungkot sa pagkawala ng nanay, para akong mawawalan na ng katinuan sa mga sumunod. Pagkatapos mailibing ng aking ina, si tatay naman ang nagkasakit. 1 linggo lang pagkatapos ng libing, may karamdaman na ito.
Hindi bukol, hindi maga, hindi hilo. Gabi yon, habang nagpapatulog ako sa anak ko, bigla akong tinawag ng asawa ko. Nasa kusina siya. Nung lumapit ako ay sinabi niyang dumadaing daw si tatay. Nga pala, gaya ng sinabi ko ay malaki ang bahay namin. Isang palapag lamang yun pero malapad. Pumasok ako sa silid-tulugan ng mga magulang ko. Malalim na gabi na ito at hindi ko nakakalimutan ng lahat. Pasado 10:00. Naglalaba kasi ang asawa ko noon sa banyo na nakaugnay lang din sa kusina. Itong si tatay ay sapu niya ang tiyan. Namumutla. Nakasimangot na mukha habang daing ng daing. Sobrang sakit umano ng tiyan niya. Para bang dinudukot ang kanyang bituka. Kumuha ako ng Ultrapass. Ito yung usong pamahid noon mula sa kumpanyang Zizmore. Sa mga batang 90s alam niya ito. Matapos kong mapahira ng tatay ay sinabi niyang gusto niyang dumumi. Pero nahihirapan siyang tumayo buhat ng masakit umano talaga ang tiyan niya. Inalalayan ko ito pero hindi kami nakaabot sa banyo. Doon pa lamang sa sala, tumagas ang dumi ng tatay na kulay dugo. Tapos may bilog-bilog yon. Sa lagubang. Napabuntong hininga ako ng pagkalalim-lalim. Subigaw at pinagmumura ko ang kung sino nun. Siyempre anong papasok sa isipan ko, di ba? Barang na ito at klarong-klaro. May amoy pa itong parang bulok na hayop. Nandidiri man ako pero hindi ko na inisip yon. Nang makarating sa banyo, doon ay pinaupo ko si tatay sa bowl. Habang ang asawa ko naman noon na si Tricia, hindi totoong pangalan, nililinis niyang dumi sa sala. Nakayuko ang tatay, putlang-putla at ungol ng ungol. Sabi ko sa asawa ko basahan ang gamitin niya at ang dumi ay ilagay sa batya dahil ipapasuri namin ito kay Mang Atoy. Tarantang-taranta ako. Hanggang sa natapos na yun at ako ang masikaso sa kanya. Napakaraming dugo, Sir Seth, na may mga salagubang na maliliit. Pagkaalalay ko kay tatay patungo sa kanyang silid. Bumigat ang kanyang katawan. Lumaylay ang ulo. Kumabig ako sa sala at pinasandal siya nun. Nakapikit ang kanyang mga mata. Kahit anong tapik at pisil sa pagitan ng mga diliri ay hindi gumigising ang tatay. Pinakiramdaman ko ang hininga. Wala na. Ang tibok ng puso ay dahan-dahang humihina. Nangingitim na rin ang kanyang mga kuko nun. Pinabantayan ko sa asawa ko. Umalis ako para humingi ng tulong. May dumating na ambulansya. Pero wala na si tatay. Para bang hindi ako makahinga sa sobrang sakit ng nararamdaman ko nun. Napapalood ako sa may beranda na nakabungad naman ng ambulansya. Sinusubukan pa naman nilang isalba pero sa bawat mga sandali habang nangyayari yun, puro pag-iling lang ang nakikita ko sa mga rumisponde. Dinala man sa ospital pero inaasahan ko na noon na wala na talaga. Para bang documentation na lamang yung pagsalba dito. Kinabukasan ay lamay kagad. May panibagong lamay na naman. May ibang mga gamit pa doon mula sa lamay ng nanay ko pero ginamit muli ito. Yung dumi na nilinis ang asawa ko sa sala, naging ordinaryong dumi na lang yon. Tama kayo nang narinig. Gusto ko kasing ipatingin ito kay Manong Atoy. Kumbaga yung tela na pinahid ay pinalagay ko lang sa batya kahit nakakadiri. Pero dumi lang. Wala na yung salagubang. Ayon kay Manong Atoy, maging yung mga uod na lumabas daw sa katawan ng nanay ko. Naging hibla na lamang ito ng bunga ng mais. Ganon ang barang. Alam nyo, bihira lang ang bumisita. Natatakot ang mga kapitbahay namin. Maliban na lamang sa mga tiyo at tiya ko. Kung may nakikilamay man, yun ang malalakas ang loob. Alam kasi nilang nangyari. Kahit anong abiso ko noon na natural na sakit lang ang dumapo sa mga magulang ko para lang damayin kami sa lamay. Pero may ilan talagang natatakot.
kasi pinaniniwalaan ang tumama daw sa pamilya namin ay isang uri ng kulam na tinatawag na bulong. Isang sumpa na pakatay. Lilipat ang sumpa sa oras na mamatay ng biktima. At nangyayari ang prosesong ito sa sementeryo. Pero hindi naman daw bulong base kay Manong Atoy. Kung bulong pa daw, dapat may napansin na siyang kakaiba nung lamay pa ng nanay ko. Dahil binabantay ni Manong Atoy ang labi na nasa kabaong noon para mahuli ang salarin. Unang pagdududa niya ay bulong din pero hindi daw ganon. Ibang-iba ito at napakalakas ng gumawa. Maging sa puntong ito na lamay ng tatay ko ay naroroon din si Manong Atoy. Wala talaga siyang napapansing kahina-hinalang tao kaya hindi ito bulong. Dalawa na ang nawala sa buhay ko. Linggo lang ang pagitan. Nagsisimula na akong kaba noon at baka may susunod na sa amin. Sinabi ni Manong Atoy na dapat ko daw alamin kung sino sa mga kaanak ko ang may gawa. Dahil parehas umano ang lumalabas na tawas doon sa nangyari sa tatay at nanay. Kadugo ang salarin. Pwedeng malapit na kaanak, pwede ding malayo. Palihim yun ayon kay Manong Atoy. Walang dapat makakaalam na nagsisiyasat na ako. Kahit sinong makasalamuha umano magpanggap lang na inosente kasi nga, yun lang ang paraan para mas makikilatis ko ang salarin. May pinabitbit sa akin si Mang Atoy. Lagayan ng white flower na may lamang lana at durog na tawas tapol na mula sa kamigin. Iinit daw ito sa sino mang malalapitan na siyang sangkot sa pagkamatay ng mga magulang ko noon. 4 na araw bago pa ang libing. Sinimulan ko na ang pagsisiyasat. Kinakabahan man pero nagpakatatag ako. Mantakin niyo, sino bang may gustong malaman na isa sa mga kadugo ang magtatangka sa pamilya namin? Di ba nga wala? Nakaka-intense nun lalo na kapag yun pang pinakamalapit. Sa third cousin ako nagsimula. Ang ilan sa mga ito ay bumibisita sa lamay, habang karamihan ay naroroon lang sa kani-kanilang lugar. Sa lamay ay tinatabihan ko lang. Bukod sa pinapakiramdaman ko ang reaksyon ng ibinigay sa akin ni Manong Atoy, nakikiramdam din ako sa mga kinikilos nila. Kinakausap ng pasimple at kunwari ay inaabutan ng kape. Pero nakahanda ng sarili ko noon na makipagpatayan talaga sa oras na malaman ko kung sino. Nag-aalala nga yung asawa ko Hindi na ito lumalabas ng bahay at binabantayan lagi ang anak namin. Wala akong napala sa mga napapabisita. Binabalangkas kong maigi isa-isa nang wala talaga akong makaligtaan. Kung nagsimula ako sa third cousin, yung linyada ng pamilya nila ang kikilatirin ko. Batay kay Manong Atoy, ang dala kong pagudyat gagana lang ito sa akin. Kasi nga ako ang diretsong kaanak ng mga manamatay. Kapag iba ang pinahawak ko noon ay walang magiging reaksyon ito. Bumiyahe ako ng Dipolog. 1 oras lang naman ang layo. Dumalaw ako sa mga kamag-anak ko. Nagtataka pa ang mga ito dahil nga napabisita ako. Kako namatay si tatay at ipinaalam ko lang sa kanila baka madamayan kami sa pagdadasal at sa libing noon pero ang totoong motibo ko talaga ay ang pagkilatis. Pero wala pa rin sa kanila. Dito na ako sa mga tiyo at tiya ko. Inuna ko ang pinakamalayo. Bali sa side muna ng nanay ko. Wala din akong napala. Maging yung mga dumalaw sa lamay wala din sa kanila. Ngayon, sa side naman ng tatay, 5 silang magkakapatid, 2 babae at 3 lalaki. Nakakatakot ang bawat paglapit ko sa mga ito. Ayaw na ayaw kong malaman na sila ang dahilan. Bad trip ako nun. Lalo na yung mga mababait sa amin. Yung 4 maging ang bawat member ng pamilya na suri ko na Wala pa din. At ipinagpapasalamat ko yon. Yung isa na si Tio Gascon na hindi totoong pangalan. Sa libing pa daw ang dalaw nito kaya ito ang panghuli. Pero dama ko na noon na wala sa mga kaanak namin. Sinabi ko talaga yun kay Manong Atoy. Nakakoy naubos ko ng lapitan at nagmukha talaga akong galang tao pero wala akong nakuha. Puro kabiguan. Sa mga sandaling ito ay huling gabi ng lamay.
Araw ng Sabado yon. Wala nang tumutulong luha sa mga mata ko na animoy na tuyot na ito. Hanggang ikbi na lamang at agulgol. Pero walang luha ng kalungkutan na tinagpis. Manong Atoy, wala po eh. Inisa-isa ko, wala talaga. Malayo man at malapit, wala akong napala sa kanila. Sigurado po ba yung pagtatawas nyo? Sabi ko noon sa matanda, na para bang nawawalan na ako ng tiwala sa kanya. Natitiyak kong tama ako, Rayo. Imposible. Nakita mo naman na may imahe, di ba? Sila yon, dalawa. May kilala ka ba sa kaanak mo na mangkukulam at mambabarang? Yung naririnig mo lang kahit haka-haka. Wala, Manong eh. Hindi din naman kasi ako partikular sa mga ganyan. Naniniwala kami pero hindi ako nangpupuna ng ibang tao. Maliban na lang ngayon na may nangyari na talaga. Kapag wala talaga, iho, asahan mo nang may susunod sa inyo. At kapag nangyari yun tapos naubos kayo, sa akin ang bagsak ng lahat. Ako na at ang pamilya kong susunod. Natitiyak kong alam na ng gumawa nito na may tumutulong sa'yo. Siyempre kahinaan nila yun, kagagawan nila ako ng paraan. Mabuti sana kung pisikalan kahit sa espiritual na laban kasi nga may ibubuga ako. Pero kapag ganito, wala. Pagpapaliwanag ni Mang Atoy. Ang pagbisita at pagbabantay niya daw sa amin, hindi lang para sa aming pamilya ang malasakit kundi padit na rin sa kanya. Kinabukasan ay nailibing ang tatay ko. Pero hanggang sa mga sandaling yun ay wala pa rin akong nakilatis. Napapaiyak na ako sa mga oras na ito. Nauna kaming umuwi noon imbis na sana kami ang mahuli. Dahil nga kami ang namatayan. Nagbalot ang asawa ko para lisanin ang bahay. Ito din ay mungkahi ko sa kanya. At ang mungkahing yun ay payo naman ni Manong Atoy. Subukan daw naming lumikas at baka hindi kami madamay. Kahit isang buwan lang. At habang nangyayari yun ay inaalam ko dapat ang kung sino ang may gawa. Malapit lang ang nilipatan namin. Bahay ito ng pamilya ng asawa ko. Nagulat pa nga yung mga magulang ni Tricia. Nagtanong siya kung bakit daw kami bumisita. Samantalang kalilibing lamang ng mga magulang ko. Sinabi namin kaagad ang nangyari at kaagad ding maintindihan. Siyempre natakot sila kasi nga baka madamay pero katulad ng mga magulang ko, hindi kami pinapabayaan ng mga ito. Basta sila, sumugal din. Tanghali ang libing ng tatay. Kinagabihan nasa bahay na kami ng binan ko. Sinong hindi magtataka, di ba? Habang tumatakbo ang araw noon ay pataas ng pataas ang tensyon sa katawan ko. Kadalingon sa anak kong lalaki na si Ringo. Hindi totoong pangalan, may dalang pagkikilatis na ito at pagtatanong. Nakakaintindi naman itong anak ko. Nagtatanong ako sa kung may masakit pa sa katawan niya. Pero umiiling lamang yon at nakikiliti pa sa tuwing kinakapa ko ang katawan nito. Ganun din ang ginagawa ko sa asawa ko. Inaalam ko yung kalagayan niya. At syempre kung sinusuri ko sila, sinusuri din ako ng asawa ko noon. Sa tuwing matutulog ay nangangamusta ito sa akin kung may kakaiba ba. Matapos ang isang linggo ay medyo gumaan ang loob ko kasi nga walang nangyari sa amin. Yun kasi ang naging batayan ko na magkasakit ang tatay ko. Isang linggo ito mula ng pagkamatay ng nanay. Tinatagan ko ang sarili. Nakakabaliw ang bawat oras doon. Hanggang sa umabot na ng isang buwan, wala pa ring nangyayari. Nagpaalam ako noon sa asawa ko. Kakoy pupuntan ko si Manong Atoy. Magtatanong ako sa kanya sa estado ng kalagayan namin noon. Umaga yun at bago pa ako umalis, sinuri ko muna ang mag-ina ko. May lakad ang mga binan ko noon. Nagkasabayan pa kami sa pag-alis. Sila ay patungong dapitan. Ako naman ay pabukid. Halos tanghali na ako makarating sa bahay nila Manong Atoy. Naaberya pa talagang sinasakyan namin noon. Ang problema, walang ibang biyahe maliban na lamang sa sinasakyan ko. Kumbaga walang kasunod. Kung meron man mga jeep ito na punong-puno sa kargang pangtabo. Ewan ko, para bang sinadya ng tadhana.
May biyahe naman sana nakasunod pero nasiraan din ang isang sasakyan kaya wala akong nagawa kung hindi ang antay na maayos ang sinasakyan ko.